DZXL News 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Ang daming kwento, ang daming issue. Sino ang dapat pakinggan? Siyempre, ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na! Ready na ba kayo sa balitaktakan at diskusyon sa pinakamaiinit na usapan? Hindi tayo magpapahuli. Lahat ng anggulo, pag-uusapan, pakikinggan. Kasama ang mga eksperto at personalidad. Sa loobin ng masa, bawat panig papansinin. Kaya kung gusto mong marinig at maramdaman ang pulso ng bayan, samahan nyo kami sa usapan. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga. Kasama sina Angel Garcia at Sander Cayabyab. Dito sa DZXL News 558 kHz. RMN Manila. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na! Lahat ng panig bibigyang tinig dahil boses at opinyon mo may puwang sa usapan. Walang kikilingan at walang itatago sina Angel Garcia at Sander Cayabyab. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na sa DZXL News 558 kHz. RMN Manila. Isang maulang umaga po mula dito sa Metro Manila. Ako si Radyoman Sander Cayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Ang say ng taong bayan. Alams na! Kayo po yung nakikinig sa DZXL 558 kHz sa inyong mga talapihitan. Ang himpilan ng RMN. Good morning din ho dun sa mga nakikinig sa Signal TV Channel 309. Good morning sa ating mga kababayan dahil holiday ngayon, partner. Oo, walang pasok po, Walang pasok, walang traffic, walang coding. Ninoy Aquino Day. Yes, kaya marami sa ating mga kababayan ang nasa mga kanilang mga tahanan pa ngayon. At siguro iba natutulog or kagigising lang. Gising na! Oy, tanghali na! Tanghali na, alas 9 na ng umaga, oh. Siguro yung iba ho ngayon nagpaplano ng lulutuin sa pananghalian. Yes, at yung iba ay nagpaplano na wag pumasok bukas. Huwag naman ho, no? Kasi sa Monday, holiday. Holiday na naman. Kung hindi naman po kayo talagang naka-leave bukas, pumasok kayo. Kawawa naman yung mga maiiwan. Ayan. Pero yung iba long weekend, ako, ano yung mga tinatarget nyong puntahan, mga kasama? Ano bang mga parang pasyalan ngayon, medyo umuulan-ulan. Oo nga. Mas maganda siguro magpa-massage na lang, partner. Ganun ba ang mas maano ngayon? Oo, lalo na pag ikaw ay pagod sa trabaho, di ba? Sarap ng mamasahihin. Tapos may humuhuning ibon sa iyong kapaligiran. Mahirap daw gumastos ngayon kasi ghost month. Yes. Oo nga. Hindi ako masyadong naniniwala sa... although sa mga negosyante yata, kasi big deal. Pag gantong panahon, naniniwala tayo sa ghost flood control project. Pero sa ghost month, hindi. Pagka-Agosto raw, wag ka raw maglalabas ng pera. Kasi parang ganun, malas, ganun. May minsan, ganun palang kasabihan. Hindi raw dapat nagbubukas ng negosyo. Yung parang halimbawa meron kang gustong venture na hindi ka dapat bibili ng sasakyan. Kita mo, nasira. Yan ako. Kasi Agosto binili. Hindi, yung mga halimbawa ay makikipag-deal ka raw, wag daw pag August. Ayun. Yun pala yung August month. Ghost month. Ghost month, August. Pero yan ay matandang kasabihan. Diba? Siguro iba hindi naniniwala. Yes. May iba rin naman na wala namang masama kung maniniwala. Diba? Paano kung yung kausap mo ika-cancel mo ba? I mean, di ba? Parang gano'n. Parang pag hindi mo kinuha, i-offer sa iba. Oo, sayang. Mga kasama, kayo po'y inaanyayahan naming mag-text sa ating hotline 0961-630-7106 0961-630-7106. Ang landline naman ho ay 8882-2376.
Pwede po kayo magkomento sa ating Facebook dahil live na po tayo sa DZXL News mga kasama pati sa YouTube. Kaya pwede po kayong sumali dito po sa ating talakayan ngayong araw ng Huwebes. At ang ating pag-uusapan partner mga kasama ay tungkol po sa... Tungkol po ito sa medyo maselan po yung ating paksa. Kung meron pong mga nakikinig ng mga bata, gabayan po natin sa ating panonood at pakikinig. May kinalaman po sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Kasi partner mga kasama, ayon po sa datos ng Department of Health, nasa halos 50 buntis ang nagpositibo sa HIV sa ikalawang quarter ng 2025. 47. Oho, ang kaso po na mga buntis na nagpositibo sa HIV. Ito ay from April hanggang June 2025. So ibig sabihin ba yung mga buntis na yon ay kanilang nakuha yung sakit doon sa kanilang partner o asawa na nakabuntis sa kanila, or baka sila ay talagang PLHIV na persons living with HIV tapos nabuntis yung during pregnancy, during na may sakit sila, doon sila nabuntis. Pwedeng ganun siguro. Ang malaking tanong kasi dito, partner, yung sakit mo na ba na yon, yung HIV, ay mapapasa mo ba? Yan. Doon sa iyong anak, sa iyong, di ba, kung ikaw ay nagdadalang tao, automatic ba agad na kapag iniluwal mo yung anak mo, positive na rin siya sa HIV? Kasi may mga ganung kwento lalo na sa mga pelikula, di ba, yung mga luma. Correct. Na parang ipinanganak tong bata, HIV positive, kasi yung nanay niya, HIV positive din. Or baka naman, merong mga instances, partner, na yung bata, 'di ba, hindi nagpositibo sa HIV. Oo. Diba? At yung kanyang asawa na lalaki, partner, ay nag-negative ba o nag-positive din kung ang nakatalik naman ay babae na mayroong HIV. Yun ang ating topic for today mga kasama. Kaya iniengganyo po namin kayo na makiisa dito po sa ating talakayan dahil dito po sa ating programa, kayo po ang bida. Ayun. At siyempre alamin din natin kung yung mga buntis ba na nag-positive o yung mga PLHIV na babae na nabuntis at sila po ay may HIV, saan nila nakuha? No? Transactional sex ba? Yun bang paid sex, kung sasabihin na natin ganun? Oo. Or yung iba yung parang promiscuous lang talaga, partner, di ba? Hindi sadya o parang naging mapusok lang. Yun, dahil sa kanilang kabataan, di ba? Yung dahil mga kabataan ngayon gusto lahat i-explore. Yes, oo. Siguro curious lang sila, hindi nila alam yung kanilang nakatalik meron palang sakit. Oo. Diba? Kaya po, mga kasama, ulitin ko po yung ating text line 0961-630-7106, 0961-630-7106, o kaya po yung landline ay 8882-2376. Baka meron po kayong mga gustong ibahaging kwento, baka kayo po mismo ay PLHIV o kaya meron kayong kaibigan, kamag-anak na gusto po ninyong i-share yung kanilang kwento ng discreetly, palihim, pwede po dyan sa text line na yan. Ayan. Kaya hintayin namin mga kasama ang inyong mga mensahe dito po sa aming programa. Magbabalik ang say ng taong bayan, Alams na! Oras mga kasama, 9:08. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mga karamdaman ba ang problema mo? Subukan ang bago Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling. Makatutulong sa paglunas sa mga pamamaga, bukol at iba pang karamdaman sa iyong katawan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boom Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom Puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy. Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. For years, her voice carried us through heartbreak, healing, and hope. Paint me a picture eternally mine, like Mona Lisa to last for all time. This August 21, she sings again, Lani Misalucha, live at the Theater at Soler with the Manila Symphony Orchestra under Maestro Toma Cayabyab, directed by Calvin Neria, presented by Backstage Entertainment. Also brought to you by IFM 93.9 and DZXL News 558. Get your tickets at www.ticketworld.ph or call 0998-954-2747. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Gold Coffee Mix. Ako po si Maribeth, walking nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa masarap siya, may collagen at glutathione. Nakakabata pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. DCXL News. Ang himpilan ng RMN. Bukas ang usapan. Klarong talakayan. Sina Angel Garcia at Sander Cayabyab sa Ang Say ng Taong Bayan. Ang Say ng Taong Bayan. Alams na dito sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. Mga kasama, nagbabalik po ating programa, Ang Say ng Taong Bayan. Alams na! Sorry, wala po akong mic. Oo. Ayan, 9:40 na po tayo na magandang umaga. Ang ating topic po ngayon mga kasama ay paano nga ba nakukuha ang HIV at mapapasa ba ito kung sakasakali ang kanyang nanay nagdadalang tao, di ba? Na ipapasa ba ito sa kanyang sanggol mga kasama? Oo, yan. Kaya ho natin ito pinag-usapan dahil ayon po sa ulat ng Department of Health, 47 na mga kababaihan po
na buntis ang nagpositibo sa HIV ngayon pong pangalawang bahagi ng 2025. Yes, at sa datos pa na yan, partner, mula 16 hanggang 45 years old. 16 years old. 16 to 45 years old mga kasama ang buntis at na-diagnose na meron po silang HIV. So ibig sabihin po, pabata rin ho ng pabata yung mga tinatamaan nito. Oo, di ba kamakailan lang may parang ulat din ng DOH kung saan tumataas ang kaso ng HIV sa mga Gen Z. Sa mga kabataan. Dahil po siguro ito ay kaakibat na rin ng access natin sa komunikasyon. Correct. Napakadali, di ba? Lalo na usong-uso, partner, yung mga dating app. Oo. Swipe dito, swipe doon. Swipe ba ang tawag? Swipe left. Swipe Okay. right. Oo. Kala ko kasi yung swipe sa ano lang. Card lang, sa credit card. Credit card, oo. Oo nga, swipe left, swipe right. Yes. Para makahanap ka ng iyong kamit. Oo, tapos pagtapos pag nagtugma kayo, tsaka nyo lang mag-message ang isa't isa, tapos magkakasundo kayo na magkita. Minsan sa unang pagkikita pa lang, nangyayari meron ng ganap. Oo, may ganap na agad. Diba? Samantalang nung unang panahon, kailangan pang sumulat ng ating mga lolo at lola para maiparating yung kanilang mensahe sa kanilang iniirog. Kailangan niya pa ipagsibak ng kahoy. Kailangan sungkitin ang araw at mga bituin. Di ba? Ganong katagal. Ganong katagal. Oo, bago magkasagutan. Correct. Ngayon, isang like. Oo, isang chat lang po sa messenger. Umigay na agad. At yung ano rin, di ba noon na kailangan mo pang yung love letter ba? Oo. Nakakamiss yun ha. Isusulat mo siya sa yellow pad. Sa yellow pad. Grabe ka sa yellow pad. May stationery may naman. stationery na ba dati? Oo. Tapos mabango yung partner diba? Tapos may mga disenyo. Tapos ilalagay mo sa sobre. Oo. Didilaan mo mga... Didilaan mo yung selyo. Selyo. Para walang makabasa, syempre. Oo, tapos saka mo ipapadala sa Koreo, sa PhilPost. Minsan naman, meron kang emisaryo. Siya yung magpapadala kasi nahihiya ka kung sa school, halimbawa sa school o sa opisina. Meron tao na mag-aabot para sa kanya. O samantala po mga kasama, meron po tayong makakapanayam. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na dito sa DZXL News 558 kHz RMN Manila. Tayo po ay nagpapasalamat dahil po pumayag pong makapanayam natin ngayon si Binibining Joy. Hindi niya tunay na pangalan. Isa po siyang PLHIV ma'am, kumbaga person living with HIV, at siya po ay isang ina. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Joy. Si Xander po ito at si Angel. Magandang umaga po. Opo. Ma'am, kami po ay nagpapasalamat dahil pinaunlakan niyo po kami sa aming paanyaya na kayo po ay makapanayam at ma-share niyo po yung inyong kwento sa amin. Pwede ho bang itanong kung ilang taon na po si Joy at kayo po ba ay taga Metro Manila o taga probinsya ho? Taga Metro Manila po ako. Ako po ay 24 years old na po. Miss Joy, paano niyo po nalaman na kayo po ay positibo sa HIV habang kayo po noon ay nagdadalang tao? Ako po si Joy, 5 years living with HIV, at ako po ngayon ay may ka-live-in partner at may isa na po kaming anak. Parehas po silang negative sa HIV. Taong 2019 po, nung nagtrabaho po kasi ako sa Olonga po, bilang freelancer at dancer sa isang club po sa Olonga po, dahil sa kailangan po namin masustentuhan yung pag-aaral ko at panggastos sa kulungan ng papa ko, kinakailangan ko pong magtrabaho. At doon ko rin po nakilala yung ex-partner ko na hindi ko po alam ay positibo na sa HIV. Kaya naman po nung pagkakilala ko sa kanya at nagkapalagayan ng loob, kami po ay nagsama at lumipas ang ilang buwan. Nagkaroon siya ng iba't ibang sakit, kagaya na lamang ng pigsa na pabalik-balik, at saka yung pneumonia, TB, yan, at hepatitis B. Ngayon, ang sabi sa amin dun sa hospital na pinuntahan namin, magpa-test kami for HIV. So, tinest si partner
at sumunod naman po ako. At sabi sa akin sa hospital na inanuhan namin, na pinagkasan namin ay parehas po kaming positive. Kaya taong 2019, December, kami ay na-diagnose sa HIV. Opo. Yung inyo pong ex-partner po ay ano po ang hanap buhay? Si partner po ay waiter po siya dun sa pinagtatrabahuan namin. Tapos, nag-extra rin po siya sa iba't ibang ano po dun sa Olonga po. Sa mga trabaho po doon. Sa mga, may mga factory po doon. Ayun po yung mga nagiging trabaho niya noon. Opo. Ma'am Joy, ano po yung naging initial na reaction po ninyo nung nalaman nyo pong positibo po kayo sa HIV at the same time ang inyong partner? Nagalit ka po ba sa kanya? Nung una po, syempre po, may naramdaman po ko na para akong binagsakan ng langit at lupa. Syempre po kasi ang bata ko pa po nung mga time na yun at parang nag-aaral pa po kasi ako nun tapos nagtatrabaho. Tsaka hindi ko alam kung paano ko sasabihin siya sa pamilya ko. Kaya yung ano na yun, para akong nalungkot na parang inisip ko, parang mamamatay na ba ako, ganyan. Hindi ko pa nga siya nakausap nun agad kasi nga parang sabi ko, bakit hindi mo sinabi sa akin yung nakaraan mo? Yung mga ganun po. Opo. Kung ayos lang pong pag-usapan, ano ho ba yung kanya, yung sabi niya po yung nakaraan niya? Huli ko na po nalaman nung nag-positive na po kami. Kunento niya sa akin na meron daw po siyang mga naging partner na lalaki rin at naka-sex po na lalaki din. At ayun din yung naging hanap buhay niya rin daw po. Parang naging, kung pwede hong sabihin na sex worker po siya. Yes. But same sex po. Na same sex. Nasaan na po yung inyong ex-partner? Taong 2019 po nung nag-diagnose kami. Tapos 2020, nag-start kami ng gamutan March 1. And then March, nung mga kalagitnaan ng March, namatay rin po siya. Ibig sabihin po ay sa komplikasyon. Malala na po siya nung nadiskubre po niya. Opo, nasa AIDS na po siya. Sobrang baba na po kasi ng immune system niya rin po. Kaya hindi na po kinaya ng katawan niya. Bakit po hindi siya agad nagpa-test nung mga early years na yung sabi niyo po may mga sintomas na hindi gumagaling na ganito? Sabi niyo po sa akin nung hindi pa po kasi kami magkakilala. Parang yung like sa mga sakit niya na pagka nararamdaman niya yung ganito, gumagaling naman daw po. Pero ang ano niya kasi bumabalik. Kasi tinanong ko siya bakit hindi nga siya daw po nagpa-test. Dahil nga po sa takot. Tapos hindi rin niya po, wala po siya kasi alam sa sa HIV. Ang ano daw po kasi niya parang sakit lang daw po yun ng mga ng bakla, ganyan. Kaya syempre bilang lalaki, mas natatakot pumunta sa hospital po. Ganun po, baka daw sabihin, gano'n po. Pero kayo po, Miss Joy, meron po ba kayong natatanggap na suporta, na tulong mula po sa inyong partner, sa inyong pamilya, at the same time sa inyong pong komunidad? Yes po. Dahil po sa aking support system, kaya rin siguro po, naging 5 years living with HIV po ako dahil meron akong pamilya po na suportado at nakikinig po sa akin na ganito po na meron na akong mga sinasaliang iba't ibang organisasyon at syempre yung aking hub na patuloy na buwan-buwan na pinapaalalahanan ako sa gamot ko at yung libre naman po yung gamot namin kaya bakit naman po hindi ako magagamot para rin naman po sa aking kalusugan at matagal pang mamuhay. Opo. Yun pong inyong kinakasama po ngayon o partner po ngayon, kailan po kayo nagkakilala? Taong 2022 po. Opo. So ibig nagkakilala. Opo. Pwede ho bang pakikwento po sa amin papaano po niya kayo nakilala at yun pong concept na tinanggap po niya kayo sa kabila po ng pagiging PLHIV?
nung nagkakilala po kasi kami, sa friend ko lang din po. Tapos, nung nagkakausap na, nag-chat-chat na po, hindi ko na po pinatagal. Bilang, na rin po, advocate na rin po at nasa part na po ako na kung hindi ako tanggapin ito, kung may sabihin to sa akin, okay lang. Basta ako, naging honest ako, ka. nagpapatuloy ako. Yes po, sinabi ko agad sa kanya na I'm a pill HIV, ganyan. And sabi niya na lang po sa akin, ito po ang magandang sinabi niya sa akin. Okay lang yun, sabi niya ganun. Okay lang yun, naiintindihan ko. Kasi ako naman ay may kaalaman din, aral din patungkol sa HIV AIDS. Kaya naiintindihan ko yung mga PL-HIV. Kasi may gamot naman dyan eh. Ayun po yung sinabi niya sa akin. Kaya yan, nagtuloy po kami. Nakakatuwa, nakahanap ka ng partner na hindi ka hinusgahan. Oo. Tinanggap ka ng buong-buo, di ba, Miss Joy? Pero gaano po kayo katagal nagsama bago nyo po na-find out na kayo po ay nagdadalang tao? Mga 2 taon po. Isang taon, 2 taon. At binigyan din kami agad ng anak. Ganun po. Opo. Pero Ma'am Joy, gaano po ba kahirap yung bahagi na nagbubuntis ka habang umiinom ka ng gamot para po sa HIV? Noong una po ay parang nagdadalawang isip ako na sabi ko kung magpapatuloy kami magkaroon ako ng anak, ganyan. Pero dahil sa marami nang nagpatunay sa organisasyon namin, sa APWAY, na mga babae din po na women living with HIV po, na nagkaroon sila ng anak, si mommy positive pero si baby is negative. So doon pa lang po sa mga babaeng maraming nagpatunay, doon po ako humugot din ng lakas. Kaya nung nabuntis po ako, pinakinggan ko lang sabi ng doktor, uminom ka ng gamot sa tamang oras, araw-araw. Bawal ka mag-skip para to kay baby. And sinunod ko po. Hindi naman po sa nahihirapan. Para naman po sa anak ko, ginawa ko po. Siyempre, nanay na po ako ng mga oras din na yun. At yun po, nung nanganak po ako, magandang resulta ng pag-inom ko ng gamot sa araw-araw ay negative si baby po. Oo, opo. So, ibig sabihin po, di ba merong konsepto, ma'am, nung you equals you, yung parang undetectable equals untransferable. Untransmittable. Untransmittable. Undetectable is equal, yes po. Undetectable, yun po ang kagandahan ng konsepto ng pag-inom ng ng ARV. Kaya po tayo ay mapanatiling undetectable is equal to untransmittable po. So, ibig sabihin po, kung yung virus po hindi na po nadedetect sa inyong katawan, bagamat andun pa rin, kumbaga parang tulog. Yes po. Opo. Napatulog lang po ng ARV po ang virus sa katawan namin para po mapanatiling undetectable po PHIV. Opo, tapos hindi na rin maipapasa. Buti po medyo naimbento na yung ganyang mga gamot po, no? Kasi parang, di ba? Before. Oo, dati pagka nangyari ito, parang akala mo mamamatay na. Wala na. Oo. Death sentence. So ngayon po, kamusta po yung inyong baby? Ilang taon na po siya ngayon at staying healthy po ba? Yes po, malusog na malusog si baby at kaka-birthday niya lang po nung nakaraan. Wow. Happy birthday. Happy birthday, baby. Happy birthday. Thank you po. Opo. Ma'am, paano niyo po hinarap yung mga pangamba, yung panghusga? Yan, oo. Nung mga taong nakapalibot kasi hindi naman lahat naunawaan ka, hindi naman lahat naiintindihan kung ano po ang inyong pinagdadaanan. Ako po, noong una, sinabi nga po, paano mo aanin yung bata? Baka mamaya mahawaan mo yan. Napakahirap pa naman. Sabi nga ganun po. At sa akin, bilang nanay, kumbaga, mother's knows best ba yung sinasabi nila? Alam ng nanay ang para sa anak nila. So, doon sa salita na yun, doon ako kumapit na alam ko hindi rin ako papabayaan ng Panginoon. Kasi
dumaan na rin ako bago ko sa ganitong stage. May mas mahirap pa akong pinagdaanan before. Kung paano ako nagkaroon nito at paano ako naggamutan at kung ano ko ngayon. Kaya nung dumating na ako sa point na kami na ni baby, sobrang mas tinatagan ko pa. Naging bingi ako sa mga mapanghusga na tao kasi alam ko kung ano ang mas makakabuti sa anak ko. Yun po. Opo, at yung binanggit po ninyong organisasyon kanina kung saan po kayo kabilang, pwede niyo po bang banggitin ulit po sa amin at yung mga ginagawa po ninyo para makatulong po sa mga PLHIV, hindi lang po siguro sa mga nanay, no, kundi po sa lahat po. Sa lahat po ng kababaihan. Ito po ay support group ng mga women living with HIV kung saan po tinutulungan po namin ang iba't ibang mga babae na kagaya ng sa akin po, na akala ko po ay ako lang noon ang babaeng may HIV. At nung sumali ako dito sa support group na to, ay meron na akong mga nakakwentuhan, kung tinatanong ko kung ano pang maaring support na kailangan ko. Kaya itong support group namin is tumutulong para din sa mga referral, like kung may problema sa gamot, pwede naming ma-refer sa iba't ibang mga partners din po namin. Ito po ay ang APWAY, Association of Positive Women. Opo, ayun. Advocate. Mm-hmm. Ayan, pwede silang makita, ma-search online. Nasa Facebook po kayo, ma'am? Nasa Facebook po ba kayo? Yes po. Opo, APWAY po. Yes po, Association of Positive Women Advocate po. I-search lang po sa Facebook. Mm-hmm. Ano po ang inyong mensahe sa mga kababaihan na natatakot po na magpa-test? Kasi meron na po silang agam-agam, parang hindi sila sure sa kanilang sarili kung sila ba'y positive. Ano po yung pwede nyo pong ibigay na suggestion para hindi po sila matakot, Miss Joy? Sa akin po, para sa akin, syempre po dumating din sa point na nagtakot din ako. Pero ang masasabi ko lang to end the stigma and discrimination. Sana po wag tayong matakot magpa-test dahil po mas maganda pong mas maagapan kesa po sa mauwi na sa malalang sitwasyon. Lahat po kung magpapatest po ay meron naman po tayong mga hub na safe place po para sa ating mga kababaihan at na hindi po tayo huhusgahan. Kailangan po natin ay tapang lang at tiwala sa sarili po. Kasi para rin po sa atin ito. Lalo na po ngayon na maraming kababaihan na buntis po na tumaas ang kaso na may HIV. Kaya po ngayon hindi lang po sa bakla, tomboy, ang sakit ng HIV. Maaari pong magkaroon bata, matanda, babae, lalaki, bakla ay positibo. Maaari na rin pong magkaroon ng HIV kung hindi po mag-iingat at hindi po aaralin ang safe sex po. Yun lamang po ang gusto kong parating sa inyo. Hindi mga gamot dito, Miss Joy, libre naman Tama ba? Yes po, libre po. Libre po to sa mga natin. Wala po kayong alalahanin kasi simula po sa inyong testing, yung seguridad na inyong kinakailangan hanggang sa treatment po, hindi po pababayaan ng iba't ibang hub dito po. At pagdating po sa gamutan, ito po ay libre. Pati po yung mga check-up din po, mga pangunahing check-up po. Ayan, napaka-inspirational. Opo. Ma'am Joy, Joy. Salamat po sa inyo pong kwento na ibinahagi po para sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Happy God bless holiday po. Opo, at makikiparating na rin po kami na maraming salamat po kay Ma'am Elena Felix, isa pong advocate din sa against HIV, si Ma'am Elena Felix. Makikiparating na lamang din po ng aming mensahe. Okay po, maraming salamat po. Baka meron kang gustong batiin pero
kung secret ang iyong pangalan, baka wag mo na lang pangalanan. Yung group nyo na lang, shoutout nyo ang group nyo. Hello po sa Apoy family at yung family ko din po dyan sa Antipolo, yung lola ko na nakikinig ngayon po. Sinabi ko kasi sa kanya na bakinig ka. Yung lola ko, hello, alam mo na kung sino ka dyan. Ma'am Joy, thank you ha. Joy. At hello din po sa inyong family. God bless po. Yan, nakasama ho natin si Miss Joy, isa pong PLHIV ma'am, no? Na ano ko sa kanya. Na-inspire ka. Na-inspire kahit na sa kabila nung lahat, diba? Ang hirap nga naman yun kasi sabi nga niya kanina parang gumuho. Parang pinagsakluban ka. Kasi niloko, pwede kong sabihin. Para siyang pinagtak sila nung dati niyang asawa na parang inilihim na sex worker, na parang nakikipagtalik pala kung kani-kanino. Hindi nagpa-practice ng safe sex. Tapos ngayon naipasa. Nahawahan siya, diba? Pero sa kabila nun, partner, ang galing ni Miss Joy. Ang tatag, ang tapang ni Miss Joy. Diba? Tsaka, sabi sa'yo, mas strong ang mga babae Totoo naman. Women empowerment. Mas strong ang mga babae emotionally, lalo na siya ay isang ina. Yes. Tsaka basta ikaw ay nasa tamang grupo, nasa tamang tao, tamang direksyon ang tinatahak mo. Diba? Maswerte na lamang din napunta siya dyan sa organisasyon na yan. Sa APWAY, Association of Positive Women Advocates. Diba? At least nagagabayan siya. Meron siyang lakas ng loob. Meron siyang katuwang. Meron siyang mga kapareho. Iba kasi yung pakiramdam, partner, pag meron kang kapareho ng sitwasyon, nasasabihan mo ng problema, diba? Lahat. Lumalakas ang loob mo. Kala nga raw niya siya lang. Di ba kaya parang natatakot siya nung una. Kasi stigma tayo pag may ganyan nagulat siya na parang, okay, meron din pala sa amin ng mga mami, ganyan, mga kababaihan. Ang mensahe niyan, hindi yan ang end of the world. Katulad niyan, di ba? Si Miss Joy may HIV, pero hindi niya po nahawa ang kanyang partner at ang kanyang anak. Di ba? Basta po, kayo po'y umiinom ng gamot sa tamang oras at araw-araw. Huwag kayo makakalimot. Para na siyang naging yung na-archive. Na-archive forthwith. Yung sakit na kumbaga, diba? Parang na-archive nga. Archive. Perfect na term. Diba? Pinatulog yung HIV, yung virus. Yung virus. Nasa sa iyo pa rin. Sistema pa rin yan. Pero hindi na nakakahawa. Yes. Yun ang maganda, partner. Diba? At sa may mga HIV dyan, wag po kayong panghinaan ng loob kasi may gamot po. Diba? Libre po ang gamot. Funded by the DOH. Yes. Wag lang po kayong matakot, wag po kayong mahiya dahil meron po kayong kasama. At saka yung sabi niya kanina na dati death sentence daw. Yes. Ang mahirap kagaya dun sa ex-partner niya na namatay na, huli na nung nalaman. Kasi malala na malala na. Nagkaroon na siya ng komplikasyon. Diba kasi sabi ni Miss Joy kanina, nagkaroon ng pigsa, gumagaling pero bumabalik. Nagka-pneumonia, nagka-TB. So pag ganyan na po ang kondisyon ng katawan ninyo, mga kasama, pag nagkakaroon po kayo ng sakit na nawawala, bumabalik, tapos nagkakaroon ulit ng panibagong sakit, it's about time na magpakonsulta kayo. Tsaka kung halimbawa yung ganun na parang lagi kang nagkakatrangkaso, o baka sign na rin yun na baka pwede kang magpa-test na rin. Tsaka alam ko parang SOP naman yan sa mga ospital. Hindi ko lang alam sa public hospitals na kapag parang lang related sa baga, kasama na rin yung HIV sa itetest. Kasi para makasiguro kasi nga baka ganon. Tsaka siguro, partner, alam nyo naman sa sarili nyo, mga kasama, kung kayo po'y active. Yes. Diba? Sa sex. So, mas maganda po na magpa-konsulta po kayo at iwasan. Prevention kasi ang pinakamaganda dyan. Practice safe sex. Yan. Magsuot po kayo gumamit po kayo ng condom, ng contraceptives para po sakasakali, hindi nyo kilala. Diba? Ang inyong makakatalik, ligtas po kayo. Yan. At sa ating pagbabalik, panayam naman po mula sa infectious disease expert, ang say ng taong bayan, alams na. Oras sa buong kapuluan. 9:38. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng Land Bank, celebrating 62 years of empowering Filipinos for a better future. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alphabet, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na
suplemento. With MX3, Capsule Coffee and Tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako bilib. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw. Sunfall Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today. Pag-ibig Fund, solid ka band! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Roy, taga Santa Rosa, Laguna. Malabo yung mata ko. Sabi ng doktor, may glaucoma daw ako. Pero tinry kong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Inaraw-araw ko, nawala yung glaucoma. Nabis talaga yung Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. 5 decades of music, one unforgettable night. Be part of the celebration. What is time without love? What is love without time? I'll never say. Beyond Gold, Songs of a Lifetime, features 50 years of iconic hits by Mr. Nonoy Zuniga on September 5 at a Newport Performing Arts Theater, Newport World Resorts, with special guests Ray Valera, Marco Sison, Ku Ledesma, and Lani Misalucha. I will never say, ever say. Beyond Gold, Songs of a Lifetime is presented by Echo Jam Entertainment and DMC Philippines in cooperation with Ponte Productions. Tickets available at ticketworld.com.ph or at Newport World Resorts box office. This event is presented by DMC Philippines and DZXL 558. Hi, I'm Lynn Cruz, a businesswoman and happy wife of Tirsa Cruz III. Raising my kids with him to Christian teachings is my joy. I got to know MX3 through my mom. Ni-research ko talagang mabuti ito. Since then, I always make sure I have it in my bag. Taking MX3 capsules with my healthy diet and workout, I'm able to cope well with life's challenges. With God by my side and MX3 in my life, I am prepared to face whatever the future brings. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
MX3. Tunay, natural at original. Goodbye to meet my child. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet my child. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang common and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione kaya sa healthy na kape ka na. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. She almost lost the one thing she loved the most. Her voice. And for a while, she asked if it was still meant for her. But some things don't just fade. On August 21, Lani Misalucha returns to the stage with the Manila Symphony Orchestra under Maestro Toma Cayabyab and direction by Calvin Neria. Presented by Backstage Entertainment. Also brought to you by IFM 93.9 and DZXL News 558. Tickets at www.ticketworld.ph or call 0998-954-2747. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit kaya uminom ako ng Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. DZXL News, ang himpilan ng RMN. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na dito sa DZXL News 558 kHz RMN Manila. At sa puntong ito makakausap po natin si Dr. Ron Jean Solante. Siya po ang chairperson ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine sa San Lazaro Hospital at dating pangulo rin po ng Philippine College of Physicians. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Solante. Si Zander po ito at si Angel. Good morning, Doc. Good morning, Angel. Apo. Good, Doc. Ano po yung nakikita nating dahilan kung bakit po dumarami yung bilang ng mga buntis na nagpupositibo sa HIV? Ang nakita ko lang dito, dahil nga ang most common pa rin na transmission sa HIV natin ngayon is the male to male, no? Sexual contact. So, ang tingin namin dito, no? These are also partners of males who also have male partners. So parang nahawaan lang sila doon sa mga partner nila na they didn't suspect na they are also having other relationship with males. So parang double whammy po yung nangyari. Pinagtaksilan nung kanilang asawa tapos hindi inilihim pa na nahawahan pa. Yes, Sandra, tama ka. No? Kasi if you look at the age demographics of most of these mga buntis, they are in the less than 30 years old, no, or less than 35, no. And this is also the peak of the positivity among the male who have sex with male. So, ganun naman yan eh. Mayroon tayong tinatawag na group of population na nandun sa data ng Department of Health ng HIV are what we call bisexual, no. But they don't usually tell this openly, but in most instances, may mga ganito talagang klaseng dynamic ng transmission ng HIV.
Pero Doc, paano natin malalaman? Meron bang early warning sign na kasi nga, syempre sinisikret yun ng kanilang partner. Ano ba yung mapapansin natin? May mga sintomas po ba tayo, Doc? Well, itong sa mga buntis kasi ngayon, nire-require na rin natin sila na when they will be diagnosed na meron na silang baby, no, yung buntis na sila, pregnancy positive sila, they will undergo testing. Before, it's only like hepatitis B, hepatitis C, syphilis, but now HIV is now included. So, siniscreen na rin yan sila. Kaya doon nakikita dito yung mga nag-positive na mga buntis. Anong taon po yan sinimulan, Dr. Solante? Itong screening? Yes. Matagal na yan. Kaya lang ang acceptance dito sa mga mga government hospital, that's already routine, no? Pero sa ibang mga pasyente, kasi kung ayaw nila, they can also choose not to be tested, no? But ngayon, required na talaga yan because it's also for their good na at least ma-screen ka sa lahat ng mga ganitong klaseng infection. Kasi kung if they'll found out na meron pala silang ganitong klaseng infection tapos may pasa mo yan sa bata, kawawa din ang baby. Yes, opo. Dok, ito ba yung antiretroviral therapy? Yung antiretroviral therapy, yun yung gamot sa HIV. So ito yung mga iniinom ngayon ng mga positive na that prolonged or made them parang normal na talaga kasi nga the drugs are so good, the medicine are so good that it continue to nasusuppress yung mikrobyo na hindi na dumadami. So ibig sabihin, Dok, pagka nalaman po nila na sila'y buntis, agad-agad po ba silang binibigyan itong ART na ito? Yes, merong binibigay na gamot at a certain point kung ano yung month ng pregnancy kasi tinitingnan din natin dyan na yung mga gamot na yan hindi apektado yung bata habang in the developmental stage na nandun sa tiyan ng mother. Opo, ang galing naman po nung ganitong breakthrough yung ART na tinatawag kasi hindi nakakaapekto sa kalusugan ng baby. Kasi di ba sabi pagkabuntis ka bawal yung mga daming bawal na gamot. Yung mga antibiotic. Yes. Tapos at the same time, sinusuppress niya yung virus para hindi mapasa sa bata. Yes, malaking breakthrough yan, Sandra. And in fact, that was initially made an impact doon sa South Africa because sa South Africa, ang pinaka-most common ngayon na transmission is mother to child. Ibig sabihin, itong mga mother doon sa South Africa, hindi nila alam na meron pala silang mga ganong sakit kasi yung mga partners nila, merong mga other partners. So, naging routine na yan. So, nagiging na rin yan. Through the years, it has really impacted na bumaba yung mga HIV sa mga bata na nakakuha doon sa mga mother. Libre po ba ito, Doc? Yung ART at saka yung kanilang check-up para po dito sa mga buntis na may HIV po? Yes, libre yan siya, Angel, no? Kasi ang government na matagal na to, no? Na meron tayong mga tinatawag na government facility HIV treatment hub, no? So itong mga treatment hubs will offer free testing and offer free medications that are all subsidized by the government. Opo. Bukod po sa yung mga buntis po, ano pa hong mga uri ng karamdaman yung nire-require na rin po na i-test ang HIV? Okay, so dito sa amin, sa San Lazaro, kasi tayo yung pinakamalaking treatment hub, no, sa buong Pilipinas, no. Ang kadalasan talaga dito na pag ang isang high risk, no, ang titingnan muna natin to, Sander, no, we have to look into high risk ba ang isang tao. Ano yung high risk? Ibig sabihin, meron siyang karelasyon na lalaki, meron din siyang maraming karelasyon na mga babae, no? So high risk ka na makakuha ka ng parang sakit na ito, no? So ang common na mga initial symptoms nito, yung lagnat, no? Pabalik-balik na lagnat. Tapos bumababa yung timbang. Hindi niya alam bakit bumababa yung timbang. Tapos pangatlo, yung pinaka-most common is mostly they will have an infection. Pneumonia, no? Madali silang magka-pneumonia, madali silang magkasakit ng mga any other infection. So that's already a sign na yung immune system nila bumababa na. So that means they need to be tested para masuri kung ano yung cause ng pagbaba ng immune system. Opo. So kung halimbawa po ay TB, itetest na rin po for HIV yon? Yes, tama ka. Kasi ang bagong recommendation ngayon ng WHO, if you have TB, you have to be screened for HIV.
And if you are also HIV positive, you have to be screened for TB, parang vice versa. Opo. Pero hindi naman ibig sabihin pag may TB ka, positive ka na agad, Doc, sa HIV. Hindi kagad sabihin yan, no? Kasi unang-una, pag halimbawa may isang bigyan kita ng example, Angel, ha? So may diagnose tayo ngayon ng TB, no? Na pasyente. Tatanungin pa rin natin yan. Ilan ba ang nakatalik mong mga karelasyon mo for the past 2 or 3 years, no? So pag sabihin niya 2 or 3, adi ita-test kita, high risk ka na. Pero pag sabihin niya isa lang, wala siyang karelasyon, pwede mong hindi mo na siya i-test kasi wala naman siyang risk factor for HIV. Opo. Meron lang pong private na message po dito na ayaw na pong magpakilala. Maari daw po bang makuha ang HIV sasabihin ko ba ito, sa bibig? Yung makipaghalikan. Hindi po. Oral sex po. Oral sex. Yes, pwede rin. Kasi alam mo, ang danger niya, no? Ganito ang danger niya, no? So, yung recipient, siya yung tumubo, yung fluid nung positive, pwede niyang malunok, pwede yung pupunta sa katawan niya. Opo. Dok, paano po pinapalakas ngayon ng DOH yung ating awareness, lalong-lalo na po sa HIV pagdating sa mga kabataan? Kasi pabata na po ng pabata ang tinatamaan nitong sakit na ito. Diba there was a proposal to include in the curriculum itong mga ganitong klaseng sakit para lang makakreate tayo ng awareness paano malaman ng mga bata how to protect themselves, no? So isa yan sa mga hakbang na yung sex education, no? At saka yung how to be protected against sexually transmitted infections. Pero 'di ba masela na topic yan kaya maraming ayaw na i-discuss yan because it's something na for a Catholic country mukhang hindi tugma, no? But I think we need to revisit that, no? Kasi tama yung sinabi mo, Angel, pabata ng pabata, and it is becoming worse, no? Tayo yung bansa ngayon sa buong mundo na one of the fastest growing country with HIV positive. Opo. May isa pa hong private na text po dito, Doc. Kapag daw po ba naka-PrEP, ay may chance pa rin pong makakuha ng HIV sa oral sex. Thank you. Yung PrEP po yung pre-exposure prophylaxis. Parang antibiotics po, no? Ayun yan, Sander. Yun yung antiretroviral. Iniinom nila yan bago sila makipagtalik, no? So, ibig sabihin, meron ka ng protection na pag papasok yung mikrobyo, hindi ka na mahawaan kasi nga, meron kang iniinom na gamot, no? So, meron pa rin yan. Kung halimbawa, ang mangyari niyan, hindi mo nainom sa tamang dose yung PrEP or kasi ang pag-inom mo ng PrEP niyan is talagang tuloy-tuloy yan, no? So hindi mo bibitawan yan kasi ibig sabihin importante yan, but while you are on PrEP, less likelihood na magka-positive ka because you are given the medication. Dok, ang HIV ba ay po pwedeng mapasa dito sa mga utensils natin? Halimbawa, yung kutsara, yung tinidor, yung plato. Kailangan po ba ibukod po iyon? Ayun yung mga misconceptions, no, na talagang ang HIV ay nakukuha lang sa exchange of body fluids, no? So hindi mo yan makukuha sa pag nagpunta ka ng CR, na dumihan ka, or yung mga contaminated na mga utensils na kinakainan, hindi yan nakukuha. At ano po yung target ngayon, Doc, sa pagpigil ng mother-to-child HIV transmission sa mga susunod pang taon? Ang target talaga natin dyan na lahat ng mga mothers should undergo screening test when they will be pag nagbuntis sila, no? Tapos when they will be positive, they will be also on antiretroviral therapy kasi hindi lang sa kanila yung benefit na yan but also for the baby na hindi mahawaan. Opo. Di ba ho si US President Donald Trump ikakat na po niya yung mga aid, no? Yung halimbawa po yung sa UNAIDS, etc. Maaapektuhan po ba nito, Doc, yun pong supply ng gamot para po sa ating mga kababayang PLHIV o ito po ay 100% DOH funded? Well, hindi siya maapektuhan kasi kasama na to sa budget ng Department of Health, no? So parang na-project na ng Department of Health yan before na
eventually there will be cut of funding coming from other countries. No? So itong mga antiretroviral natin ngayon, coming from the Department of Health budget na talaga ito. Opo. At siguro po panghuli na lamang po, galing po sa amin ni Angel, baka meron po kayong payo para po sa ating mga kababayan. Tulong na rin po para doon sa mga negative para hindi na rin po dumami pa yung bilang po ng mga tinatamaan. Yes, Sandro. No? So tuloy-tuloy pa rin ang pangumpanya natin, no? Awareness na ang HIV ay tumataas sa Pilipinas at ang mga nakakuha nito yung mga kabataan na hindi nila alam paano ang mode of transmission. So siguro ang isa sa mga natin dito, important message na to really refrain from multiple sexual partners. Kung hindi naman maiwasan na parang ganun, then they really have to wear something to protect them against any of these sexually transmitted disease. Kasama na dito yung HIV. Opo. And with that, Dr. Solante. Thank you so much, Doc. Mabuhay po kayo. Salamat po ng marami. Thank you and good morning. Tapos si Dr. Ron Jean Solante po ang dating Pangulo ng Philippine College of Physicians at Chairman po ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine dyan po sa San Lazaro Hospital. In fairness sa San Lazaro di ba parang bukod dun sa rabies, di ba yung leptospirosis, ayan, sila rin yung meron ding malaking parang RITM yung kanilang hospital na dun dinadala yung mga test para doon suriin. Advance na rin naman kahit sabihin mo, hindi, gobyerno lang yan, gobyerno yan. Advance din naman, no? Sa San Lazaro. Nakakaano lang dito, partner, katulad ng nabanggit kanina ni Doc, paano yung halimbawa, yung kayo yung mag-asawa nga, pero hindi mo inilihim. Yung partner na siya'y sumasideline. Kumbaga meron siyang ibang ganap, di ba? Na hindi niya sinasabi, of course. Magagalit, ikaw ay kasal na di ba? Ikaw ay kahit magkasintahan pa lang kayo. Hindi, tignan mo yung kanyang mga playlist. Yung kanyang mga, kung ano ba mga pinapatugtog, kung mga Madonna. Buti asawa ko lang Madonna. Ano ba si Joshua? So, parang sumasayaw-sayaw sa mga Papa Don't Preach. Na-imagine ko siya, parang di baga. Wala naman siyang ganun sa playlist. Mga share, ganun, share. Salamat. Kinabahan ako. Medyo pagdudahan mo na kung ang mga pinapatugtog, mga Sarah Geronimo. Mga tala. Hindi, medyo kabahangan na. Although yung iba, alam natin na tanggap yung ganong setup, no? Halimbawa, parang alam mo na yung iyong asawa ay halimbawa bisexual, sabi niya kanina. Parang tanggap naman nung iba. Depende sa setup kasi yan. Pero paano ako hindi mo alam? Kung hindi mo alam. May pasikreto siyang agenda na pag naghiwalay na kayo, kunwari papasok siya sa work, may iba palang kinakatampo. Tapos nakikipag-anuhan. Tapos hindi naman safe sex. Hindi sinabi sa iyo. Siyempre ililihim. Uuwi sa'yo, ikaw naman ngayon. Sisiping ka. Paano, di ba? Yun ang nakakabuisit. Sa kabilang banda, yung kagaya naman sa setup nila Joy, no, yung nakapanayam natin kanina, alam nung kanyang mister na siya ay HIV positive, tinanggap siya ng buong buo. Yes, kasi from the start naging honest siya. At yun nga, bumuo na sila ng bagong pamilya niya. No? Kasi yun nga, may gamot naman partner diba? Libre. Yes. Sabi nga ni Dr. Ron Jean Solante, libre po yung gamot. Punta lang po kayo. Wag po kayo mahiya. Wag kayo matakot. Hindi kayo huhusgahan dyan. Tsaka ang alam ko, yung setup dyan parang secret. Confidential. Secret siya na hindi... well, siguro pag pumasok ka doon, hindi ko lang din alam. Kasi yung na-interview ko dati na hub, no, treatment hub, medyo may ibang tao na mga PLHIV rin, mga advocate din. So siguro parang kayo lang din within that circle yung magkakakilala. Pero aside from that, wala na. Tao. Tapos yung ibang setup din ng mga hub parang bahay. Walang nakasulat sa labas na parang ospital ng mga may HIV, walang ganon. So parang papasok kakatuka, parang bahay lang. Mga ano rin yan, mga private organization, yung iba naman ay ang tawag doon, government funded. Yan. Kaya doon especially sa mga kabataan ngayon, kasi di ba base sa datos partner, nasa tumaas ang 500%. Grabe yung 500%. Ang nagkakaroon ng HIV. Ito ay mula 15 to 25 years old. Pabata ng pabata. Di ba? Nung 15 tayo, baka nagpipiko ka pa Kaya nga, Chinese garter.
Ngayon kasi lalaro ng text. dahil sa makabagong teknolohiya, makabagong mundo, ang dami natin na isang click mo lang, pwede mo na ma-access yung mga hindi mo dapat na mapuntahan ng mga website. Samantalang noon, nung wala pang social media, makakanood ka lang ng TV kapag uuwi ka ng ganitong oras, alas 6, Pag nagawa mo yung assignment mo. Yan, pag tapos na yung assignment Pag nakatulog ka sa hapon. At nakainom ka ng gatas na may kape. Kaya nga, ngayon, pag kahit anong oras, pwede ka mag-cellphone, di ba? At saka mapupusok talaga. At hindi nakikita ng magulang mo kung ano yung binabrowse mo. Hindi ka na monitor 24 oras. Kaya talagang apakalaya mo. Yan. So, nasa sayo. Ikaw. Ikaw. Nasa na sayo. nakikinig ngayon sa amin. Yes, ang responsibilidad, di ba? Para hindi ka magkaroon ng, alam mo namang active ka, hindi mo iwasan Di ba? Sabi, sarap Di ba? Sabihin, ikaw, bilang responsabling individual, gumamit ka ng kondom. Or kung babae ka, di ba? Paggamitin mo yung partner mo. Ikaw na yung mag-initiate. Yes, para hindi na magkaroon ng sakit, hindi na magkaroon ng komplikasyon na pwede ba mauwi sa kamatayan. Sabi ni Sir Brian sa YouTube natin, napakaganda po ng inyong topic ngayon. Good morning, Miss Angel. Morning. Ang lakas daw husband's lover nung kinukwento mo. Yes. Napanood ko yung dati. Ano yung teleserye yun? Tapos sabi niya, nung 15 pa lang po ako, busy po kaming manood ng Meet Your Garden. OMG, Shanshay. Tsaka si Damisa! Meet Your Garden, sina ano ba to? Paborito ko yan. Oo, yung sina... Ano to yung sina Wachile? Si Wachile, si Dao Mingse, tsaka si... Hindi ko nakilala pa sa apat sila. Baby. Yan. Si Xi Jinping. Hindi, iba yun. Hindi ba? Nangaagaw yun. Hindi pala. Si Ximen. Ximen. Ayan, dahil tandaan natin na pwede kang mahawa ng HIV sa Ximen, ha? Ano yun? Sa body fluids. Ang slow ko. Nag-buffer. Dao Mingxi. Si Lei. Si Wachile. Yes. Tsaka si Sunshine. Ayan. Feel good. Thursday tayo mga kasama. Holiday po. Bagamat mabigat yung paksa natin, no? Yes. Pero maganda na rin natin na nagkakaroon ng kaalaman. Yun naman talaga yung ating purpose dito mga kasama. Though alam naman natin, maganda kasi yung palagi tayong nare-remind. Yes. Di ba minsan nakakalimutan mo kasi. At least merong someone na dito kami na nagbibigay po ng paalala po sa inyo. Yan. Meron pa raw isa si Meijuo. Di ba yan? May sugat. Tsaka si Dao Ming Suliranin. Ayan. Ay, dyan lang kayo ha. 10:06 ngayon. Ang say ng taong bayan, alams na! That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Santon Plus Gold. Pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santon Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, malunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na. Mabibili sa mga butika.
Santon Plus Herbal Capsule. Ako po si Angelica. May bukol po ako sa tuhod, kaya hirap po talaga ako maglakad. Nag-take ako ng Santon Plus araw-araw at isang buwan lang. Palit ang bukol ko. Epektibo talaga ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Beta Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3 so coffee and tea. With MX3 it's for you and me. With MX3 dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. DMC Philippines, in cooperation with Newport World Resorts, present Encore by David Benoit. On September 6, Saturday, 8 p.m. at Newport Performing Arts Theater at Newport World Resorts. Together with AMP Band and special guests Lara Maige and Gian Magdangal. Tickets available at Ticket World and at Newport World Resorts box office. Encore by David Benoit is also brought to you by DZXL 558 and Holiday Inn Express. Santon Gold Coffee Mix. Ako nga pala si Clarice. Naghahanap talaga ako ng kape ng di lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Kitty! Sorry di kita nakita. Nadiligan ka tuloy. Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. DCXL News, ang himpilan ng RMN. Bukas ang usapan, klarong talakayan, sina Angel Garcia at Sander Kayabyab sa Ang Say ng Taong Bayan. Ang Say ng Taong Bayan, alams na dito sa DCXL News, 558 kHz, RMN Manila. Ang bahaging ito ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold. Mga kasama, food supplement ba na epektibo ang hanap ninyo? May tinataglay na diabetes, hypertension o maruming dugo na nagdudulot pa ng ibang karamdaman? Bakit po hindi subukan ang Santon Plus Gold? Ito po ay extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, garlic at spirulina. Pwede po kayong umorder sa DZXL News 0927-499-1276. Mahilig ka bang uminom ng kape? Bakit hindi naman subukan ng healthy na kape? Santon Gold Coffee Mix. Meron po itong Santon, malunggay, spirulina at bawang. May glutathione at collagen din. Nagkape ka na, gumanda pa ang katawan at kutis mo. Santon Gold Coffee Mix, kaping alaga ang iyong kalusugan at kagandahan. Mabibili po sa mga botika. Sis sa dibdib at iba pang bukol sa katawan, ni Santon Plus Herbal Capsule mo na yan. May taglay na anti-tumor properties tumutulong para maiwasang tubuan ng bukol ang ating katawan. Sabayan na rin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Ang Vitamin C puno sa energy, gawa po yan sa Santon at sa mangustin. Kaya po tiyak na alkaline Vitamin C. Pwede ho kayong magtungo sa Mercury, Watson's, All Green Pharmacy, All Day RX, Generica Drug, South Star, TGP. Meron din po sa Lazada at sa Shopee. Ang
Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na dito sa DZXL News 558 kHz RMN Manila. DZXL Radyoman Report. Kasama sa puntong ito, tanggap tayo ng mga report sa labas ng ating himpilan. Mga kalsada sa Baliwag, Bulacan, ipapasilip din ni PBBM. Hala, lagot kayo. Ayan na. Kasama natin sa balitang yan sa XL Radyoman 5, Chanel Salazar. Sinita rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kalidad ng kalsadang dinaanan nito kahapon papunta sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan kung saan personal na sinadya ang isang flood control ghost project. Bagamat sentro ng interview ang anomalya sa flood control project, mismong si Pangulong Marcos ang kusang nagbanggit ng kalsada na dinaanan niya papunta sa lugar. Ayon sa Pangulo, napakanipis at sira-sira ang tinatong na aspalto kaya kailangan talagang lumipat ng linya ang kanilang sinasakyan. Dahil dito ipasisilip din ng Pangulo maging ang naturang kalsada. Sa pag nakita ko yung papunta rito, yung asphalt overlay, sira-sira. Kaya patitignan ko rin yun. Dahil ang nipis-nipis ng asphalt overlay, hindi nga kami maka-drive sa kanan dahil bako-bako. Kailangan namin lumipat sa kaliwa dahil sira-sira talaga, sira na yung kalsada. Kahapon nga ay personal na pinuntahan ni Pangulong Marcos ang Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan na may kasisipan ng daan at bahagyang liblib yung lugar na mararating lamang by land at walang malapit na helipad na maaaring paglandingan ng chopper ng Pangulo. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang, Radyoman 5, Chanel Salazar, Tatak RMN, DZXL 558. Thank you, Chanel. Samantala, paggunita sa Ninoy Aquino Day, sana'y hindi na raw ilipat sa ibang araw ayon kay Senador Bam Aquino. At naroon live sa paggunita sa Ninoy Aquino Day sa NAIA, sa XL Radyoman 9, Chill Emprido. Chill, good morning. Yes, good morning, Radyoman Sander, Radyoman Angel. Kasalukuyan lumipat na tayo ng ating lokasyon. Nandito na tayo ngayon sa Manila Memorial Park, dito yan sa may Parañaque. Pero ito nga, sinabi ni Senator Bam Aquino na ikinatuwa niya itong hindi pagbabago o paglipat ng commemoration ng Ninoy Aquino Day. Patatandaan kasi na nakaraang taon nang ilipat sa ibang araw ang pagdiriwang ito para madikit sa long weekend. Ayon kay Senator Bam Aquino, August 21 naman talaga namatay si dating Senator Benigno Aquino at hindi ibang araw kung kaya dapat ay hindi ito ilipat sa ibang araw at ibang petsa. Hindi maganda na binabago-bago yung araw ng selebrasyon kasi si Ninoy Aquino po namatay ng August 21, no? Hindi po ng ibang araw. So ngayong taong ito, natutuwa po kami na ngayon talaga yung commemoration at sa mga kababayan po nating aalis o mag-holiday economics, palagay ko medyo pasok rin naman dun sa kanilang hangarin, no, na magka-long weekend kasi sa Monday po ay holiday din, no, on August 25. But I hope, no, sa amin po, I hope na hindi na po babaguhin yung araw ng kanyang commemoration. Ayan, Radyoman Sander ang tinig ni Senator Bam Aquino. Samantala natapos na kanina yung pag-ali ng bulaklak o wreath laying ceremony. Pasado alas 8 yan sa Ninoy Aquino International Airport Departure Area, Terminal 1. At ngayon nga, nandito tayo sa may Manila Memorial Park sa may Parañaque City kung saan dito nakahimlay itong si dating Senator Benigno Aquino. At yun nga, ongoing na yung misa at mamaya asahan pa natin na magkakaroon ng maiksing programa naman. At present na rin dito ngayon kasama na rin natin ngayon dito sina Akbayan Party List Representative Shell Jokno at Liberal Party Acting President Erin Taniada, maging yung ilang miyembro ng pamilya Aquino gaya ni Balsi Aquino at itong panganay na anak ni Chris Aquino na si Josh Aquino. So yun muna yung pinaka-latest update situation dito sa may Parañaque City. Kasama mo sa lungsod ng Parañaque, Radyoman 9, Chill Emprido, Tatak Ormen, DZXL 558. Maraming salamat, Chill Emprido. Samantala, makikilahok naman ng mga LGU sa budget hearing hiniling ng Senado. Ang kasama natin sa balitang yan sa XL Radyoman sa East Conde, Batak. Inirekomenda ni Senate President Cheese Escudero kay Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na payagan ang partisipasyon ng mga governors at city mayors sa pagdinig ng 2026 national budget. Ayon kay Escudero, panahon na para bigyan ng oras sa mga local chief executives na maihayag ang kanilang mga pananaw sa pambansang pondo lalo't sila ang responsable sa implementasyon ng mga proyekto.
Sinabi pa ng Senate President na kung ang mga division heads ng mga maliliit na bureau ay dumadalo sa budget hearings, bakit ang mga pinuno ng mga probinsya at malalaking lungsod ay hindi? Makakatulong anya ang perspektibo ng mga leader ng lokal na pamahalaan sa pagtukoy ng mga kailangang proyekto sa kanilang lugar at maharang din ang mga posibleng overpricing sa mga pondong hinihiling ng mga ahensya. Marami anyang mga proyekto ang nakalista sa budget na hindi dumadaan sa konsultasyon ng mga LGUs at para maiwasan ito ay hiniling ni Escudero na obligahin ang pagkakaroon ng approval o endorsement mula sa mga Provincial Development Councils at Regional Development Councils para sa lahat ng development projects upang sa gayon ay maipapabatid sa bawat LGUs ang mga panukalang programa at aktibidad ng national government. Kasama mo sa Senado, Radyo Mansais, Conde Batak, Tatak RMN, DZXL 558. Thank you, Conde. DCXL Radyoman Report. Oras mga kasama, 10:19. Good morning! That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Joseph. 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver, kundi Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. DCXL News, ang himpilan ng RMN. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na dito sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. Tanong ni Texter 5079. Good morning, meron kayang mapaparusahang congressman sa anomalya sa flood control? Lahat ng sangkot, kaalyado, walang nasa oposisyon na makakakuha ng project from Lito A. Baisa, Quezon City. Dapat talaga partner may mapanagot dyan. Yes. Diba? Hindi lang yung puro sita tayo ngayon. Diba? Dapat talagang Puro heads bunganga. will roll. Diba? Or tsaka dapat... Kung pwedeng wag lang roll eh. Parang heads will be cut off and fed to the crocodiles. Sila din yung kakain. Kailangan talaga mukbang. dito partner drastic change. Yan. Diba? Or let's say sa DPWH, clean slate. Burahin. Tanggalin lahat. Oo. Diba? Sipakin na niya. Kasi wala... Pag-resignin niya na lang. Yes, diba? Tsaka kung may delikadesa man si Secretary Bunuan. Diba? Resign na lang. Yeah, it's about time. Kasi without his approval naman, I think hindi magpa-prosper yung mga proyekto na yan. Samantala po naman, may report po ang ating mga radyoman. DCXL Radyoman Report. Mahigit 70 individual na sagip sa operasyon ng Manila Department of Social Welfare. Kasama natin sa balita sa XL Radyoman 8 Eman Mortega.
Nagkasanga ng malawakang rescue operation ng Manila Department of Social Welfare o MDSW sa ilang bahagi ng Maynila. Pinangunahan mismo ni MDSW Chief J. De La Puente ang operasyon base na rin sa kiningan ng mga barangay chairman. Partikular na ikinasang operasyon sa Rizal Avenue, Plaza Loton, Recto Avenue, Santa Cruz at Paco. Katuwang ang Manila Police District at Department of Public Service. Aabot sa 71 individual na nasagip ng MDSW na kinabibilangan ng 8 minor de edad, 48 adult at 15 senior citizen. Napati na 46 sa kanila ay nakita natutulog, 13 naman nakatambay at 12 babae naman yung nakita nagbebenta ng aliw. Ang mga bata ay dadalhin sa Manila Boys Town habang mga nakakatanda ay mananatili sa luwalhati ng Manila Home for the Aged para alagaan at bantayan. Isasailalim naman sa counseling at bibigyan ng kaukulang tulong. Ang mga babaeng sex workers, lalo na ang iba sa kanila, ay solo parent habang ang ilan namang kalalakihan ay ibe-verify kung may mga record sa presinto saka ito turn over sa MPD. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Radyo Man 8, Eman Bortega, Tatak RMN, DZXL 558. Samantala, tonedadang basura nakuha sa isinagawang paglilinis ng MMDA sa Lambingan Bridge. Ang kasama natin sa balitang yan sa XL Radyoman Gerald B. Ulep. Tonedadang basura nga ang nahakot ng MMDA at San Juan LGU maging ng mga volunteers sa itinagawang paglilinis sa San Juan River sa ilalim yan ng Lambingan Bridge kahapon. Sa ilang oras pa lamang na paglilinis kahapon, umabot na sa 2 truck ng basura itong nakolekta sa naturang ilog. Tiniyak naman ng MMDA na regular itong kanilang isasagawang paglilinis sa San Juan River maging sa mga drainage system sa Metro Manila para maiwasan ang pagbaha. Kabilang na rito ang declogging, dredging, pag-alis ng putik o burak at iba pang basura sa daluyan ng tubig na nagiging sanhi ng pagbaha. Nagpasalamat naman si Mayor Francis Zamora sa MMDA sa pagpapadala sa kanilang lungsod ng serbisyo ng bayanihan sa estero na makikinabang ay ang kanilang mga constituent. Kasama mo sa San Juan City, Radyoman Gerald B. Ulet, Tatak RMN, DZXL 558. Maraming salamat, Radyoman Gerald B. Ulep. Okay partner, bago tayo magtapos, batiin natin, nandito live si Moti John Gallardo. Hi Moti. At saka si Mami Debbie. Binabati rin natin si Lola Betty ng Maragondon, Cavite. Cavite, ayan. Ang layo ng Cavite pero andito sila. Oo, salamat. Salamat sa pagdalaw sa ating himpilan. Batiin din natin ang mga nakatutok sa atin sa FB, si Ma'am Anastasia Constantino, si Ma'am Adoracion Ramos, maganda umaga po, si Kuyang Christian Albert Herrera, Brian Jimenez, Reggie Hobson, si Ma'am Melanie de la Cruz, Ferna Lane Half, si Ma'am Ellen Almero, Melchor Budoy Bonobra, at andyan din si Kuyang Angelo Redaha. Good morning din po Ma'am Evelyn Sinsin, Cheska Macorol ng CHMC. Si Ma'am Melanie de la Cruz, sabi niya, good morning po, may first case po ng ganyan dito po sa amin, yung sa PLHIV. Nakatulong po yung isang noontime show dahil naging contestant daw siya noong nung pandemic kasi virtual daw yung pagsali dun sa contest. Salamat po sa pag-share po sa kwento. Ito may magandang sinabi si Sir Brian Jimenez. Let us help raise awareness about HIV and break the stigma. It is not a death sentence. People living with HIV should never be judged. Just like with any other illness. Tulad na ako, may high blood ako, di ba? Tulad ng ibang may sakit, they deserve fair and respectful treatment. Let us show understanding, not judgment. May tama ka, Sir Brian. At yung pagiging loyal din, no? Yes, importante. Kagaya nito tumutugtog sa atin. Madonna. Yung asawa ko walang ganyan sa playlist. Madonna no? Kaya nga, dapat talaga loyal ka. Yun ang sikreto dyan, partner. Kasi kung ba matatanggap ka naman ng iyong kapareha, di ba, kung ano man ang iyong kasarian o yung pinagdaanan sa nakaraan. Correct. Tsaka, stick to one. Di ba, wag na kayong experiment kung ano mag-extracurricular activities. Pero kung ikaw talaga promiscuous, basta promiscuous, alam nyo yun, practice safe sex. Para hindi po kayo mahawaan or makahawa. At kung sakali po na dumating na, no? Yan na, parating na. Hindi, dumating na yung karamdaman, wala ka nang magagawa, kundi mag-move on. Yes. No? Yun nga, tanggapin and then harapin mo siya. Libre po ang gamot, kaya wag po kayong matakot mga kasama. At yan naman po ay confidential. Yan.
Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa isang oras at kalahati ng ating balitaktakan at diskusyon. Ako si Radyoman Xander Kayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Ang say ng taong bayan, alams na. Enjoy your vacation. 10:28. Hi, I'm Chef Jojo Javier. Mahalaga sa akin ang MX